kung more on gaming, massive battery, and budget yung hanap-hanap mo sa isang phone ngayong 2026, sa tingin ko, para sa'yo itong device na to. Naka MediaTek Dimensity 9500S, may massive 9,000 mAh battery capacity with 100 watts fast charging support, naka 1.5K AMOLED screen display, and may panalong presyo from 24 to 26,000 pesos, nasa 20,000 to 18,000 na lang ngayon. At ito, ang Redmi Turbo 5 Pro Max. Pero ang tanong, para ba sa'yo to and totoo nga bang sulit tong bilhin para sa presyo? Kaya tara, samahan ninyo kung i-testing sa mga games na madalas nating nilalaro and alamin natin kung makunat nga ba talaga yung battery nito. And also, ikumpara natin sa mga phones na merong same specs or nasa mid-range level segment kung totoo nga bang sulit to. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin itong device na to. Okay, usapang presyo muna agad tayo dahil marami pa rin mga nalilito pagdating sa part na to. Currently, yung presyo niya is nasa 24,000 pesos. And just as I said, using our link, makakakuha tayo dito ng voucher code. And ganito lang kasimple yung kinakailangan nyo gawin para makuha nyo to sa 20,000 pesos na promo sale price niya. Kinakailangan nyo lang i-click yung link sa description down below and then i-uncheck nyo lang dito yung ating gadget protection and i-make sure nyo lang na naka-activate or naka-apply yung ating platform voucher. And using that, as you can see, from 24,000 to 20,000 pesos na lang yung pinaka-presyo nito. And fun fact, sa darating na 6.6, for sure, mas magmumura itong bad boy na to. Anyway, with that said, simulan na muna natin pag-usapan yung mga premium na bagay dito. At unahin natin pag-usapan ng mabilis yung design and build ng phone na to. Actually, gaya ng sabi ko, premium dahil naka-flagship build na to. Meron na tong glass front, aluminum frame, and glass back. Kaso nga lang, hindi specified yung ginamit na screen protection dito. Maraming mga website or mga nagsasabi na regular tempered glass lang yung ginamit sa screen and also sa back. Pero walang katunayan about dito. More on claims lang siya. So, hindi ko masasabi kung ano siya. Pero actually, based naman sa paggamit ko dito at ilang beses ko na rin na siyang nabagsak dahil nakastay lang to dito sa studio, wala naman naging major damage. Gas-gas lang sa kanyang screen protector and that's it. Okay na siya. Ang kagandahan dito, meron na rin tong IP68 and IP69K dust tight and water resistant. Meaning, kung mababagsak ninyo or mahuhulog yung sa CR, like mahulog sa inidoro habang naliligo kasi pinapatugtog mo yung panggenggeng na Spotify playlist mo, mga ganon, okay lang. Pwede mo siya agad tuyuin and then magagamit mo agad. Pero syempre, huwag nyo namang itetesting na itubog sa tubig at magawa kayo ng mga activities gaya na lang ng pag-shoot ng video sa ilalim ng tubig. Please, huwag nyong gagawin. Pagdating naman sa design nito, actually, just a typical flagship backseat build design, which is, flat yung likod, flat yung screen, medyo merong wide curvature pagdating dito sa kanyang side, and that's it. A typical backseat phone look. And nakagandahan dito, meron tayong DPWH color variant nga pala, na parang same color ng iPhone 17 Pro Max. Coincidence? I think not. But gano'n pa man, in terms of overall looks, para sa akin, pasado siya sa typical backseat phone design, which is nothing special. Next naman natin pag-usapan as yung 9,000 mAh battery capacity neto. Actually, kung napanood na ninyo yung Poco X8 Pro review natin, alam ninyo na naging solid yung performance ng battery noon based sa ginawa nating testing and also sa paggamit ko sa kanya. And ganun din yung nangyari dito. Yung Poco X8 Pro kasi merong 8,500. Ito naman, 9,000 mAh battery capacity. And ako na yung una nagsasabi kung medyo common lang or standby use lang yung gagawin ninyo based sa paggamit ko sa kanya, kaya niyang tumagal lang 2 days kung normal usage lang yung gagawin natin sa kanya. Like for example, panonood ng TikTok, panonood ng Facebook, and then more on standby usage lang, like nakakonect lang siya sa wifi, nag-aantay ka lang ng chat, nag-aantay ka lang ng email, mga ganyang bagay. Siguro, mas mamamaximize natin yung performance ng 9,000 mAh neto if magkakaroon ng magandang software management or ng battery optimization si Xiaomi pagdating sa segment na to. Dahil gaya ng lagi ko sinasabi sa mga reviews natin para sa mga well-optimized phones, kahit gaano pa kalaki yung battery or kaliit yung battery ng isang device, if maganda yung kanilang power distribution or yung kanilang overall power optimization na madalas nating nakikita sa ibang mga high-end brand. Alam na natin na meron silang problema sa part na to. Pero ganun pa man, massive battery is good. However, wala tayong bypass charging pa din sa device na to and also sa Poco X8 Pro. And para sa mga hindi pa aware itong ating Redmi Turbo 5 Pro Max, the same lang po ng Poco X8 Pro Max. Kaya walang masyadong pinagkaiba pagdating sa overall specs nila. Pero sa presyo,
meron. Mamaya, mas pag-uusapan natin. Then, pagdating naman sa charging speed nito, meron tong 100 watts fast charging support. And then, kung i-activate natin dito yung ating turbocharging, kulang-kulang 45 minutes lang yung aabutin from 20 to 80%. Which is yun yung mga common charging type na ginagawa ko at bihira na rin ako mag 100%. By the way, gawin ninyo, magandang method yan. Pagdating naman sa iba pang mga specification nito, unang-una, meron pa tayo ditong USB-C 2.0, naka-Bluetooth 5.4, may Wi-Fi 6 and 7 band support, naka-NFC support na din, meron na ring IR blaster, and supported na rin yung 5G connectivity, kaso nga lang sa mga dito SIM card lang. Pagdating kasi sa ibang network na hindi gumagamit ng standalone deployment, hanggang 4G lang po tayo dito, kaya para sa mga Globe, TNT, Sun, Smart user dyan, hanggang 4G connection lang tayo dito, which is isa sa cons ng device na to. Pero kung more on gaming nga lang naman yung gagawin mo at more Wi-Fi yung gagamitin mo, goods na goods naman yung kanyang Wi-Fi connectivity. Kitang-kita naman natin dito dahil nga supported neto ang Wi-Fi 7. Now, usapang display naman tayo. Bale, pagdating dito, meron tayong 6.83-inch, 1.5K, 120Hz AMOLED screen display. And pagdating sa quality ng video neto, kung manonood lang tayo dito ng Netflix and also manonood lang tayo ng mga YouTube videos, mamaximize natin yung overall video capability neto. Lalo na sa Netflix dahil supported rin neto yung wideband L1 and meron na rin tong HDR support pagdating dito. Kaya kung manonood tayo ng mga movies and also yung mga bagong animated movies gagaya ng Swap, may enjoy natin yung panonood dito. And speaking of panonood, kung mahilig din kayo manood sa kwarto ninyo na nakapatay yung ilaw, meron tayo ditong 3840Hz PWM dimming technology, kaya iwas eye fatigue na rin. Pero syempre, wag mo naman araw-arawin kasi mananakit pa rin yan. Trust me, lagi akong babad dyan. Then, pagdating naman sa outdoor use, meron tong 3500 nits peak brightness for HDR. And ganun pa man, goods naman yung nakuha natin dito na quality pagdating sa display, lalo na kung gagamitin nga natin sa labas at medyo tarik yung araw, visible pa rin naman yung content and also makikita pa rin naman natin yung whole display natin dito. Siguro doon lang sa mga part na medyo dark yung theme, kahit saan namang phone yun yung kahinaan pagdating sa outdoor use, so make sure niya naka light theme tayo dyan para makuha natin at makita natin yung overall display ng device. Hindi lang to applicable dito sa phone na to sa lahat po ng phone yung tinutukoy ko. Now, usapang performance or gaming performance naman tayo dahil mostly ito yung pinaka main reason kung bakit nyo bibilhin itong bad boy na to. Bale, meron tong chipset na MediaTek Dimensity 9500S. Meron tong 3.73 GHz max clock speed and GPU na Immortales G925 MC12. And pinart na rin to ng LPDDR5X RAM and UFS 4.1 storage version. And with the chip, nakakuha tayo ng 3 million and 2 benchmark score. Actually, nasa 2.9 to 3 million, minsan bumababa, pero mostly, nasa 3 million to 3.1 million yung inaabot ng 2 benchmark score neto. And, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, kung ano yung performance ng Poco X8 Pro Max, the same lang din sila ng overall performance. Pero ganoon pa man, tinesting pa rin namin yan sa gaming at ito yung nakuha nating result sa overall capability neto. Bale, syempre, sinaling namin to sa mga most game na nalalaro natin, which is Genshin Impact, mga MOBA games, and also COD. Bale, pagdating sa Genshin Impact, sinagad lang namin to sa pinaka max out settings niya, which is highest graphical preset settings and then 60 FPS. And pagdating dito, nakakuha tayo ng solid na performance. Nalaro namin ng 30 minutes itong Genshin Impact. And sa loob ng 30 minutes na yun, nag-maintain sa 59 to 60 FPS yung overall frame rate niya. Although, meron mga part na bubaba ng 30 and also 20 pag nagte-teleport tayo sa iba't ibang mga map, which is normal dahil syempre nare-render and also merong animation. Kaya, ganun yung nangyayari. Pero, in terms of overall capability ng device ito, kahit pag samasamahin pa yung maraming monster, maraming skill animation, and also madaming effects sa screen, yakang-yaka niya. Next naman namin sinalang dito is itong mga MOBA game. And pagdating dito, sinagad lang din ulit namin yung mga settings ng tatlong games na to. And guess what? Goods din yung nakuha nating performance. Bale, nakakuha tayo dito ng 120 FPS pagdating sa HOK and also MLBB. As in, goods yung overall gameplay natin dyan. Solid in overall, hindi ka makakuha ng FPS drop and anything. However, pagdating dito sa ating wall drift, I think kinakailangan natin ng konting optimization pagdating sa wall drift dahil 60 FPS ang yung nakuha natin kahit na 120 FPS yung setting sa kanya. And actually, weird to dahil mostly kahit sa mga phone ko i-testing, yung wall drift hindi yan pumapalo ng 60 FPS. So I think ito ay just a common optimization issue. So antayin na lang natin yung update ng wall drift or kaya ni Redmi pagdating dito. So abang-abang tayo. Then pagdating naman sa CODM, sinagad lang ulit namin yung settings and good news, 120 FPS yung nakuha
nakuha natin sa VR mode, and also 120 FPS din yung nakuha natin sa MP mode. Bale, medyo nagpa-fluctuate lang to 115 and 120 pagdating sa VR, pero stable naman pagdating sa MP mode, which is kahit bumaba pa daw ng 90 FPS, hindi niya naman mapapansin unless meron kayong FPS meter gaya ng gamit namin ngayon. So in overall, good yung performance niya in terms of balagbagang gaming. Then pagdating naman sa temperature na nakuha namin dito, after ng 30 minutes ng tuloy-tuloy na paglalaro sa Genshin Impact, nakakuha lang kami ng 41 to 43 degrees Celsius dito. By the way, yung room temp nga pala namin is naglalaro ng 26 to 28 degrees Celsius, and good the temperature yung nakuha natin pagdating dito sa Genshin Impact dahil hindi siya ganong uminit, but syempre nasa 40 degrees Celsius mark pa din. Now, pagdating naman sa mga MOBA games and CODM, nakakuha lang tayo dito ng average 37 to 40 degrees Celsius, which is common at hindi na rin naman ako na-surprise. Kaya pagdating sa performance ng device na to, alam na rin naman natin at hindi na rin naman surprising, goods sa goods yung capability niya. Now, usapang software naman tayo. Bale, currently, naka Hyper OS V3 na tayo dito, and under to ng Android 16. And ilang beses ko na ito nasabi sa mga first impression video at mga review videos na nasabi ko sa inyo. Okay na po ang Hyper OS, and lalong-lalo na itong bagong-bago na Hyper OS V3. Hindi na natin nakikita yung mga bugs na nakikita natin dito before. However, meron pa ring natira, which is dun sa battery application na nagli-limit or nagka-cap ng FPS natin. So make sure na kinakailangan nyo siyang i-force stop or i-clear data bago kayo maglaro para ma-maximize yung FPS. And yes, ginawa po namin yan bago namin gawin yung gaming test. But ganoon pa man, in terms of common usage, like pagpa-browse lang, or yung pinaka-user experience nito, for me, palag-palag siya kung ako yung tatanungin. Maganda yung performance, hindi ako nahirapan mag-navigate, which is lagi ko naman itong feedback, at sanay na rin ako dito sa Hyper OS V3 since yung Poco F8 Ultra yung gamit ko na daily driver phone at the moment. And yeah, goods yung overall capability niya kung ako yung tatanungin pagdating sa software. Yun nga lang, siguro kung meron man akong issue sa kanila, yung power consumption optimization pa rin. Need nilang ayusin yan, and syempre makapagbigay sa atin ng mga magagandang update and yung mga AI features na makukuha natin sa mga global roam. Meron pa rin naman mga AI features to, pero dahil nga wala tong Google services at kinakailangan nyo siyang i-manual, hindi natin makukuha yung mga features kagaya na lang ng circle to search at kung ano-ano pang mga useful feature na nakukuha natin sa mga global roam phones. So, isa yan sa cons ng mga China RAW. Pero kung advanced user ka, alam mong merong mga workarounds para dito, so dudating na lang kung gusto mo. Now, usapang camera naman. Pagdating dito, meron tayong main 50 megapixel camera sensor and 8 megapixel ultra-wide camera. And meron din tayo dito ang 20 megapixel selfie camera. And pagdating sa mga photos na makukuha natin dito, actually, para sa akin, pwede na. Gaya ng sabi ko, medyo more focus sila sa gaming part, kaya medyo nagkaroon talaga ng sacrifice pagdating sa camera, which is alam naman natin na laging nangyayari para sa mga phones na more on gaming-centric talaga. Pero ganoon pa man, goods pa rin naman yung mga nakuha nating photos dito. Actually, para sa akin, goods yung kanyang overall color processing. However, lagi nandito pa rin yung feedback ko about sa medyo contrasty na image nila. Although, mas napixel nila to unlike sa mga previous model nila ng 2025. Pero ngayon, meron pa rin, pero hindi na ganon katapang or hindi na ganon kalala yung pagpaprocess nila ng masyadong contrasty na photo. Pero, para ma-pull off yun, kinakailangan pa rin natin ng proper positioning at magandang angulo sa lighting para makakuha tayo ng good looking photos. Actually, kahit ano naman camera gamit nyo, ganon pa rin yung need natin. Proper angle, magandang source of light para makapag-generate ng good looking photos. Smartphone one or professional camera, need mong gawin yon. Golden rule kasi yun eh. Then, pagdating naman sa selfie camera, ganun din yung feedback ko. Maganda naman yung kanyang overall processing. Nandun pa rin naman yung detail, hindi nawawala. Pero kapansin-pansin lang na medyo meron talagang color enhancement pagdating sa balat natin. Hindi kasi ganito yung balat ko, medyo maputi ako dito. And kung matagal na kayo dito sa channel, lagi ko tong kinikriticize sa mga smartphone na ginagamit ko. Dahil wala lang, gusto ko yung kulay ko eh. But gano'n pa man, okay yung kanyang overall capability pagdating sa selfie camera. Talagang subjective lang yung mga part na need nating tingnan. And also, nakadepende yan sa priority ninyo in terms of camera. Dahil ang pinaka-priority ko dito is video capability. And speaking of video capability, good news, 4K at 30 and 60 FPS na tayo pagdating dito sa kanyang main camera. However, nasa 1080p at 30-60 FPS pa rin tayo sa selfie camera. Which is nakaka-disappoint. Gaya nga nasabi ko sa inyo, way back 2025 pa, hindi acceptable yung gantong video resolution shooting pagdating sa selfie camera dahil
mga mid-range phone to almost flagship na yung mga devices. So I hope magkaroon naman sila ng konting adjustment pagdating dito. Dahil kung titingnan nyo yung specification ng chipset neto, ay yakang-yaka niyang ibigay yan. Kahit nga 8K kaya niyang ibigay, pero hindi naman natin net yun. Kahit 4K in 30 sana sa selfie camera, malagay nila sa mga susunod na phone units nila. Now, usapang final verdict tayo. Gaya ng sabi ko, kung ikukumpara natin to sa ibang mga mid-range smartphone out there, gaya na lang ng Poco X8 Pro Max, X8 Pro, Camon 50 Ultra, Infinix Note 60 Pro, at kung ano-ano pang mga new release na mid-range phone ngayon, di hamak na napaka-solid ng specification na kaya netong ibigay. Pero gaya nga ng sabi ko, consider pa rin natin yung mga cons, which is unang-una, China ROM to. Meaning yan, wala tayo ditong pre-installed Google Play services, so kinakailangan natin siyang i-install manually. And also, wala din po tayo ditong Android Auto, so hindi natin siya mako-connect sa mga sasakyan natin. Wala ding eSIM support, and also yung kanyang 5G capability naka-SA pa rin, which is limited lang sa dito. Pero ganoon pa man, magagamit pa rin naman natin yung 4G capability niya. Pero with that cons, at kung i-compare natin yung sa presyo niya na nasa 20,000 to 18,000 pesos, definitely para sa akin, kaya kong sikmurahin yung mga cons niya kasi more on Wi-Fi and also gaming ko lang din naman talaga to gagamitin. But if deal breaker to para sa inyo, no worries din. Go for Poco X8 Pro Max na the same na performance sa meron itong ating Redmi Turbo 5 Pro Max dahil China ROM lang yung isa global ROM, and yun lang yung pinagkaiba nila. And also sa presyo, dahil yung presyo na nasa 24,000 to 26,000 pesos currently, pero pwede pa yung bumaba pag sumapit yung 6.6 sale. And syempre itong phone na rin na to, pwede rin itong mas bumaba pa dahil meron ako mga nakita na mga kapare ko natin na nagko-comment and also nagsasabi na bumaba na yung presyo nito nung last na 5.5 sale, which is pumalo ng 15,000 pesos. And kung may i-score nyo yun sa ganong presyo, definitely hindi na natin kinakailangan pang gawa ng discussion or diskusyon itong bagay na to. Definitely sulit siya for the price. And kahit mabili nyo to ng 18,000, 20,000 pesos, sulit naman din talaga siya. Yun nga lang, need talaga nating i-consider yung mga cons. Kaya nakadepende pa rin talaga to sa need mo at the end of the day kung gusto mong lunukin yung mga cons na nabanggit ko kanina. And to be honest, pagdating sa price range, kung ikukumpara natin yung ibang mga phones na nasa same price range nito, like 17 to 20,000 pesos, definitely isa to sa pinaka nagdo-dominate currently. Pero kung hindi nyo gusto itong Redmi Turbo 5 Pro Max, pwede nyo i-check itong dalawang review videos natin sa dalawang solid na device na para sa akin ka-level or mas maganda pa sa device ito. Check niyo yan. Yun lang guys. Peace.